Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po ay nagbabalik po muli at para po magkomento po sa inyo. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong si Abante at si Sendanya. Ito pong mga tao na ito mga kababayan. Grabe po ang ginagawa po nito na pagpapabagsak di umano sa Vice President. At itong mga tao na ito mga kababayan ay darating naman po ang panahon na mapuputulan po ito ng mga sungay at buntot di umano mga kababayan. Painggan po natin ang kanilang mga banat sa Vice President at akala mong kay lilinis ng mga taong ito at may suot-suot pa yung isa na napakalaking krus mga kababayan. Ito pong si Boy Dila na tinatawag mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin kay Boy Dila di umano. Ang dami nang dumating. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala ng katotohanan ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality. Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa pagtataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente ay hindi nagkasala sa komiting ito. Siya ay nagkasala sa taong bayan. Ang pondo ng gobyerno ay hindi mo pag-aari, Madam Vice President. Ito ay pawis at dugo ng mga manggagawang Pilipino. Subalit ano ang nakikita natin sa mga ebidensya? Unang-una, ang misteryo ng duffel bags at holiday rush liquidation. Batay po sa sworn testimony ni Ramil Madriaga, nasaksihan natin ang isang tagpong parang pelikula na nanggaling sa Colombia at sa Mexico. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang Mga kababayan. Sa'yo nga unang-una walang tiwala ang taong bayan eh. Unang-una pong walang tiwala ang taong bayan kay Abante. Bakit po? Talo siya eh. Hindi naman po siya nanalo sa Maynila. Talo. Anong tiwala po ang makukuha natin sa taong ito? Wala nang tiwala sa kanya taong bayan. Yung mga kababayan natin sa Maynila, sa 6th District yata ng Maynila ito, walang tiwala sa kanya. Ang nagtiwala lang po sa kanya, Comelec. At yung sinasabi niya pong issue raw po na pinagsasabi ni Madriaga, napatotohanan po ba yun? Sarsuela yun eh. Wala namang matitibay na ebidensya yun eh. Sarsuela. Yun po yung tinatawag na demolition job. At puro black propaganda, mga kababayan. At tandaan po natin, si Abante po ay isang damukal po ang nasa Cabral Files na mga insertion at allocable. Bilyon-bilyon ayon mismo kay Libiste. At nangunguna po siya sa listahan na nadideliveran ng male-maleta ayon sa mga soldiers at ex-marine. Hindi po ba, Abante, wag mo na kaming daanin na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kung si Judas nga, si Judas naglingkod sa Diyos. Si Judas, ano nangyari kay Judas nung siya'y naglingkod sa Diyos? Hindi ba nasilaw sa pera sa ginto? Ang iniintay na nga lang namin yung ginawa ni Judas. Nagbigti. Hindi po ba mga kababayan? Ito naman po yung tinatawag po na nakanguwi. Nakanguwi daw po ito mga kababayan. Ito po si Sendanya. Ito naman po si Sendanya mga kababayan. Attorney Jinky Luis. Kung sino pa talaga ang pasimuno ng drug war, sila pa talaga ang may bilyong-bilyong drug money. It was no coincidence that these developments fell on the same day. It signaled that accountability is catching up. Simula na ito ng paniningil sa mga Duterte
At hindi ang complaint ni Atty. Manscarpio at kahit ano pang legal harassment ang makakapigil sa pagtiyak natin sa pananagutan. The committee will never bow down to millionaires, drug syndicates, or thieves. Our allegiance only lies with the Constitution and the Filipino people. Again, we will not bow down to billionaires, drug syndicates, or thieves. Kung sino pa talaga ang Yan po, mga kababayan. pasimuno ng drug war, Bakit kaya hindi siya magpunta sa Malacanang kung naghahanap pala siya ng mga pulburon? Hindi kaya? Marami doon di umano gumagamit. At hindi kaya pati itong tao na ito ay gumagamit din di umano. Isang damukal po ang ginagawang pagbibintang. Puro bintang, mga kababayan. May sagot naman po dyan ng Vice President eh. Ito po ang sagot ng Vice President kay Sendanya. Ito po, mga kababayan, ang ating Vice President. Bloodbath. Hello po! Nakabili na ba ang lahat ng ngiwi? Bili na kayo, mapapangiwi kayo sa sarap. Gagamitin nyo din itong Ngiwi Shoe Polish. Tatabingi ang sapatos nyo sa sobrang kintab. Yan po, mga kababayan. Bumili na raw po kayo ng ngiwi, mga kababayan. Ayon po sa ating Vice President na ginawan po nila ng AI ang Vice President. At pinabibili po tayo nung sinasabing ngiwi, mga kababayan. Nakita nyo po, mga kababayan, itong klase mga politiko na ito. Itong mga klase ng politiko na ito na naglilingkod daw sa taong bayan. Ano po ang napala natin sa mga hayop na ito na tinatawag pang makadiyos? Di umano. Ano po napala natin dito sa taong nakanguwi? At dito sa sinasabing siya raw po'y makadiyos? Na hindi na po pinagkatiwalaan ng taong bayan dahil talo siya sa distrito niya. Ang nagtiwala lang po sa kanya yung COMELEC chairman yata. Diyan na si Garcia. Hindi kaya? Nakita nyo po ang mga ginagawang mga kawalanghiyaan itong mga tao na ito, di umano. Dahil nga po, nakita po natin at nasaksihan ang grabe, talamak, massive, sindikatong korupsyon nagmumula sa kanilang institusyon sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang na pumipirma ng budget di umano, male-maleta. Ngayon, lahat po ay ibinintang na nila sa Vice President at sa pamilya Duterte na kailanman ay hindi natin dinanas ang ganyang klasing kawalanghiyaan. Ang nakita natin sa mga Duterte, isang damukal na programang natapos. Build. At ang mga problema ay nasolusyonan nung panahon niya. Lalong-lalo po ang problema ng buong mundo, ang pandemya. Na-survive tayo. Hindi po ba? Itong mga tao niya ito, ano po ang mga achievement ng mga walanghiyang ito, di umano? Meron po ba? Mag-4 na taon na po. Ano po ang achievement ng mga walanghiyang ito, di umano? Pabagsakin ng mga Duterte, gamit ang pera ng taong bayan, puro may pakinabang. Kaya nga po, pagka po naging presidente ang Vice President, itong mga tao na ito, di umano, baka maputol ang mga sungay at mga buntot nito, di umano. Lalong-lalo po, yata itong sinasabing makadiyos at banal daw siya, mga kababayan. At nakakahiya naman po sa mga pagmumukha nito. Hindi raw po pera ng Vice President. Yung ninanakaw, pera daw ng taong bayan. Hindi na po nahiya. Hindi na po tatabla ng hiya dahil sa kapal ng pagmumukha. Nasa kanila ang issue ng isang damukal na korupsyon. Talagang pakapala na lang ng muka, mga kababayan. Kahit pala sabihin mo na ikaw ay makadiyos, pagdating sa pera, mawawala ang iyong pagiging makadiyos. Pagka ganitong klaseng tao ang haharap sa iyo, di umano. Sa bagay, yung sinabi ko nga, kung si Judas kasama ng Panginoon, samantalang si Abante
Hindi niya pa nakikita ang Panginoon. Hindi pa niya nakikita. Pero sinasabi niya siya daw ay makadiyos. Kung si Judas nga, nakausap niya, nayakap niya, nahalikan pa niya ang Panginoong Hesukristo. Pero naghudas pa rin siya. Dahil sa ginto, dahil sa pera, dahil sa pilak. Hindi po ba? Abante. Kung ikaw nga na hindi mo nakasama, nakausap ang Panginoong Hesukristo, hindi ka ba magiging Judas di umano pagdating sa pera? Nagtatanong lang si Kamanong. At yung isa naman pong nakanguwi, alam naman po natin kung saan nakasuporta yan. Kinukundina ang Vice President, pero ayaw niya kundinahin ang mga kabataan na nare-recruit nila di umano, na nachuchugi, humahawak ng armas. Ayaw nilang kundinahin at ayaw niyang kundinahin. Kaya nga po yung mga tao na yan, pag naging presidente ang Vice President, mapapantay na po ang pagmumukha niya. Hindi na po yan nakanguwi. At baka hindi na po natin makita yan, mga kababayan, dahil baka nasa kulungan na rin di umano. Yan po mga kababayan, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo mga kababayan. At sa ating po mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, and share, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga biyaya po ninyo. Thank you po kay Felipe Siapno ng Texas, USA, kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, kay Annie Jo, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hersho ng Canada, kay Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, kay Gay at Chena, Balance Vision TV, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Thank you po sa inyo lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Taste lang po muna tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!